Commissioner Lumagi ang contact mo, kundi ang connection mo talaga itong si Regional Director Dan Titan na ika nga malapit kay Commissioner Lumagi. Okay. So ito ho yung problema ngayon, di po ba? At dahil po dito sa tao ito, na-promote kayo na-promote. Okay? Ngayon, ito po, pwede yung sagutin ito, hindi pwedeng deny. Kayo ho ba ay meron kayong tara or quota na 50 million every week para po sa OCOM? Wala po, sir. Wala ha? Sure. Sure, sir. Okay, I'll remember that ha. Sige. Alright. Isa pa. Ano ho mga ilang bahay po meron kayo, Mr. Bacani? At saan po yung mga bahay ninyo? How many houses? Kasi po, pwede ko po ito ipacheck. Maski na pag nagsinungaling kayo, baka sa next hearing po natin, ilalagay ho kita sa ibaba. Sa detention facility natin. Ilang bahay at sasakyan meron po kayo? Sir, on my end, No. I'm not asking you, yes, sir. sir. I'm asking you now, how many houses and where is this houses that you have? At ilan po sasakyan ninyo? Ano-ano mga sasakyan po ito? 2, sir. 2 houses. Yes, sir. Saan po ito mga bahay na ito? Quezon City, sir. Saan sa Quezon City? Yung isa, sir, na lot na lang siya is Paltok. Oh. Paltok. Yung isa po, saan kayo nakatira? Sa Embassy Garden Home, sir. Embassy Garden Homes. Okay. Ilan po ang sasakyan ninyo? Sir, 2. Ano-ano mga sasakyan ninyo? Honda, sir. Tsaka, Isa wife ko, sir, Honda rin. dalawa na po sasakyan ninyo. Are you sure? Yes, sir. Wala na ho? Wala na? Wala na, sir. Oh. Are you sure? Yes, sir. Magkano po ang salary ninyo if you will not, can you state magkano po ang inyong take-home pay, sir? A month? 60, sir. 60,000 Yes, sir. a month. Yes, sir. Mr. Chair, that's all for me. I'll reserve my questions later on. With the permission of Senator Padilla, Mr. President, Mr. Chairman, connected lang kasi para hindi maalis ano. According to the report that we gathered, I think Senator Tulfo has this also. BIR Makati, which is Mr. Bacani here, released LOAS after the Commissioner Mendoza stopped all LOAS. Sinuspendin niyo muna yung mga LOAS pero nag-release pa rin daw ang Makati. Why? Kailan yan? Kailan kayo huling nag-release ng LOA? Sir, ang last, sir, na pagkakatanda ko ng printing namin, sir, is March. Meron lang kasi, sir, print yung mga reinvestigation, sir. Pero yung new LA, sir, I think March, sir, yung last namin. When did you stop the LOAS, the issuances of LOAS? Suspension of issuance of LOAS was issued Oh, on November 24 po. November. 24, Mr. Chair. Pero yung Mr. huling President. LOA niyo yung nirelease kailan? Hindi, March yung sinasabi yung date. Kailan yung I'll check our records, sir. Pero after the suspension of our commissioner, sir, we have no contacts with taxpayer except for those with prescribing prescribing cases or yung reinvestigation for 2023 and prior years. Hindi, after the suspension, nag-release pa rin daw kayo eh. Antedated nga lang. No, sir. We never did that. We never did that, So, sir. when was the last one? Can I check our record, sir? Oh, pero I definitely, I'm sure, sir, na we never antedated, sir. Or Oh,
Sir, because Pero- printing of LOAS, sir, printing of LOAS for VATA, sir, is encoded in our division and approved by the regional director. So there's a approving authority, sir, for the printing of LOA. So we cannot, in my section, sir, we cannot print alone LOAs, Hindi centralized. sir. Hindi centralized. Yung printing, sabi mo. Yung printing. Ang printing, sir, sa amin, pero it must be approved by the regional director, sir. Hindi centralized sa commissioner's office yung printing. Kala ko meron kayong system na lahat ng LOAS naka-record dyan. Yeah, meron po yung ELAMS po, Mr. Chair. So electronically generated po ang LOA. Well, the complaint and the claim here is that you released the law after kahit na ano na. Ang sinasabi nyo ngayon is kasi dati na dati yan or baka mag-prescribe kaya na. Yung ba sinasabi nyo? Pero ganun, intindi ko sa sagot ninyo eh. Sir, pwedeng i-check Dati muna na yung yun. ano, sir. Pero para sa akin, sir, wala akong matandaan na print namin na LOA. I-check ko lang, sir, yung record kasi sumunod naman kami dun sa directive, sir, or sa instruction ng commissioner. Eh baka isa o dalawa lang yan eh. Bakit checkin mo pa? Hindi mo masagot ngayon. Wala akong matandaan, sir, na in-instruct ko na i-print. Sige, baka alam na namin ang sagot. Go ahead. Mr. Chairman, I'm done. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po sa aming pininong higit, Senator Panfilo Lacson, at sa amin pong ginong Pangulo, Senator Vicente Soto III, at sa amin pong boses ng masa, Senator Erwin Tulfo. Sa lahat po ng aming panauhin, isang magandang tanghali na po. Ako po'y siguro naitanong na po ng lahat. Yung akin na lang pong katanungan makapagbibigay ng hinga sa inyo. At alam ko naman po, at alam naman lahat, sa buong mundo, taxman lagi ang kinakatakutan ng tao. Nasa Biblia nga po kayo eh. Kaya pagpasensyahan niyo po kung marami po kami mga katanungan dahil bilang kami po ay senador, kami po ang boses naman ng taong bayan. Kaya yung amin pong mga tanong sa inyo, hindi po para idiin kayo, kung hindi para tanungin lamang po kayo. At ito po mga tanong ko naman po ay hindi naman po ganun kabigat. Katulad po ng mga tanong ng boses ng masa. Ang tanong ko lang po ay, katulad po halimbawa, ako po ay may panukala patungkol po sa freedom of information. Gusto ko lamang pong malaman kung ang mga tauhan po ba ng BIR ay nagfa-file din po ba kayo ng SALN? Lahat po, obligado po kayo. Kasi po kami, sa utos po ng aming Ginoong Pangulo, ipinablish po yung aming SALN. Sa inyo po ba may pagkakataon na magpapublish din po ba kayo ng inyong SALN? Pwede po bang itanong yan sa ating pong commissioner sa ngayon? Ang SALN naman po, these are public documents. Opo, so This can be accessed. katulad po ng, ay hindi po, kasi sa amin po, talagang in-order po sa amin ng aming Ginoong Pangulo na ilabas namin ng aming SALN. Wala po kaming nagawa. Kayo po, bilang commissioner, dadating po ba ang punto na yon na para po mawala yung agam-agam ng ang mga taong bayan, meron po bang ganun na pwede po kayong gawin? Titingnan po namin yon. Meron pong 16,500 na kawani ang Bureau of Internal Ay, Revenue. makaligayahan po ng taong bayan yan. Kahit po mapuno ang social media, kaligayahan po nila yan. Kasi kami din po, sa utos din po ng aming Ginoong Pangulo, na lifestyle check po kami. Pwede po bang mangyari din po yan sa inyo? May utos nyo ang lifestyle check? In fact,
meron nga ho tayong mga ahensya na ng gobyerno na nagkakantak naman po ng lifestyle checks. Opo, kayo po, ginagawa niyo po sa BIR para wala na po yung mga tanong na ilan ang kotse mo, ilan ang ano mo, mga ganyan, ilan ang bahay mo, ilan ang asawa mo, yung mga ganun po. Magagawa po namin yan sa BIR. Opo, malaking bagay po yan. Opo, kasi alam niyo po, ang ating pong bayan ay dumadaan sa napakatinding pagsubok. Kapag tayo po ay naging transparent sa tao, ay makakalma po sila. Sa panahon po kasi ngayon, talagang ang tao po sa totoo lang po, ang dami ko pong pinuntahan ng mga pagpupulong. Ang gusto po ng karamihang grupo ay wag nang magbayad ng tax. Civil disobedience po ang nais nila. Ako po na po yung nagsasabi, wag niyong gagawin yan. Dahil hindi naman po lahat ng tao sa gobyerno ay may kapalpakan. Kaya ako na po ang nakikiusap na sana maging transparent po tayo lahat. Lahat po. Para ang taong bayan hindi na po nag-iisip ng mga civil disobedience o ano-ano mang mga bagay na makaka-disrupt pa po ng gobyerno natin. Isa na lang pong tanong, Commissioner. Ako po kasi, nung panahon nung ako po ay artista pa, ako din po ay naging revolusyonaryo. Lagi ko pong inaaway ang gobyerno. At noong mga panahon na yon, na-weaponize po sa akin ang tax. Ako po nadali talaga ng tax. Ngayon po ba, mapapangako niyo po sa akin na hindi na po yan magagamit para maipit ang mga nagsasalita ng hindi, alam naman po, ng kanilang kalooban sa gobyerno. Ang tagubilin po sa atin ng ating Pangulo ay mangolekta ng buwis efficiently and fairly. 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 So, Opo. ibig sabihin po, ang kolektahin lamang, ayun na nararapat talagang dapat bayaran ng taxpayer at hindi ito dapat ginagamit na instrumento para i-oppress or gipitin yung mga tao for other reasons other than Tao at collecting the negosyo rightful po. taxes. Tao at negosyo. Totoo po yan. Opo. Nakasumpa po kayo, Commissioner, ha? Nakita ko kayo kanina. Opo, pinapangako po natin yan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pinunong Higit. Salamat po. Before we wind up, kasi nakakuha kami ng report na yung dating ELAM wala na, di ba? Pinalitan na ng IRIS, Yeah. Yes, Internal Revenue Integrated System. Ang nag-handle nito, yung Information System Group. yes po, Mr. Chair. Ang sabi niya, ang report namin dito, wala kayong basis na i-compare yung PAN, yung FAN, at saka O506 kasi wala raw laman. Kindly investigate, Commissioner. Yun nga po ang dahilan kaya Yun nga, po ang bakit walang tinutukoy. laman? Yun nga po. Sinadya ba yan? Para wala tayong mabalikan na records. Kasi yun ang basis natin, sabi nga ni Attorney Kim, ni Com Kim, di ba? Na madali lang yan, may red flag kung ito yung PAN, ito yung FAN, tapos biglang bumagsak doon sa O506, meron tayong basihan para magsagawa ng investigation. Kung walang laman yung IRIS, anong gagawin natin? Yes, Mr. Chair. Kaya nga po, yan po ang utos natin after nating isuspend yung audits. Is for, yung po ang ibig sabihin That's one of natin the sa big reasons. inventory to update the information in the ELAM. Kasi nga po, hindi ho regularly So, na-update din. Yeah, ang problema yung dito status is ng quits gawa. na lahat yung nakaraan. Kinakailangan pong i-update po nila. Can we still reconstruct? We can do that po. Mr. Chair. At Please ginagawa do that. na po natin yun. Specifically yung sa case ng Makati because there are a lot of questions eh. Mr. Chair, if Yes, you will Senator. please. According to my source po sa BIR, an employee, nakakita po ng gray area, yan nga po na walang laman, yung sinasabi niyong IRIS. Nakita po nila na walang laman. So hindi po machi-check kahit sinong investigating body kung magkano ang binabayad sa gobyerno, magkano ang ang inassess, magkano lang napunta sa gobyerno. Kasi nga po walang laman siya, Commissioner. So you really have to investigate that. And kung po pwedeng i-reconstruct po. Dahil sigurado po ako, Mr. Commissioner, lahat ito mauubos. Mawawalan ka ng mga RDO at saka mga batas. Are you planning to make a reshuffle very soon, sir? Kasi halos lahat po itong mga nasa harap po natin, nirereklamo po. Wala na lang po kaming oras kasi lahat po ito gusto kong tanungin isa-isa. Kaso sabi po ni Chair, the next meeting na lang ulit. So,
Are you planning to do a reshuffle very soon? Yes po, Mr. Chair.